Isang linggo ng baha sa ilang kalsada sa Tuguegarao City sa Cagayan. Hindi pa rin humuhupa ang baha mula sa ulang pagdala ng masamang panahon. Hindi madaanan ang mga kalsadang nagmisulang ilog. At ayon sa Pag-asa, umiiral ang amihan sa Batanes at Babuyan Islands, easterlies sa iba't ibang bahagi ng Luzon at maging sa Metro Manila. May localized thunderstorms sa Visayas, Mindanao at iba pang bahagi ng Palawan. Magpapaulan pa rin sa Kalayaan Islands ang trough o buntot ng bagyong Poto na dating verbena. Sa datos ng Metro Weather, asahan ng ulan bukas sa malaking bahagi ng Luzon at posible rin ang heavy to intense rains sa ilang bahagi ng Benguet. Posible naman ang kalat-kalat na ulan sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, asahan ng maaliwalas na panahon sa umaga pero posible ang mga ulan simula hapon hanggang gabi. Simula bukas, unang araw ng Disyembre, may maximum suggested retail price sa sibuyas. 120 pesos per kilo sa parehong pula at puting sibuyas. Sabi ng Agriculture Department, layo ng price cap na kontrolin ang pagsipa ng presyo ng sibuyas dahil daw may mga negosyanteng mapagsamantala sa gitna ng mababang supply. Sa monitoring kasi ng DA, umaabot sa 300 pesos ang kilo ng sibuyas sa ilang pamilihan. Sinita po ng mga pulis sa Maynila ang mga nagrally na may takip sa mukha at may dinakip din silang tatlong lalaki na nagpakilalang independent media. Nakatutok si Jonathan Andal. At nakamaskara kayo, alam niyo naman bawal lang dito sa Maynila. Sinita ng mga pulis ang grupong ito sa Calao Avenue sa Maynila dahil nakabalaklava o takip sa muka. Nakamas kayo, may gasmas pa kayo. Bawal yan, sabi ng mga pulis. May bagong ordinansa sa Maynila na nagbabawal sa pagsusuot ng balaklava o mga takip sa muka habang nasa pampublikong lugar para iwas krimen. Nasita rin ang suot nilang helmet at bulletproof vest na may nakasulat na press. Dinala sa Ermita Police Station ang tatlong lalaki na nagpakilalang independent media at miyembro ng grupong Kilusang Setyembre 21 o KS21. Depensa nila, hindi nila alam ang bagong ordinansa sa Maynila at wala silang masamang balak. May suspicion mata po sila na yun nga dahil porque may gear po kami na protective gear, baka may binabalak daw po kaming masama. Nagjo-journalism lang po lang mga tatlong kaibigan ko po. Tapos yun nga po, like ayaw po rin nilang maniwala, gusto daw po talaga nila i-verify. Ang reasoning lang namin, yun nga, protection lang kasi last time ang daming kaguluhan at ang daming na-injury. Sa Luneta, may mga grupo ring sinita dahil may takip ang muka pero hindi naman sila dinampot. Pwede mo kayo na lang, bawal suotan yung balaklava. Sa isang sir, babalang ka. Napangalagaan lang rin namin seguridad ng mga kasama namin. Kaya tanong ng tatlong dinampot, bakit sila dinala sa presinto gayong tinanggal naman nila kaagad ang balaklava ng masita? Gusto natin malaman kung talagang totoong miyembro sila ng press. According din naman doon sa mga kaibigan nating media, bihira tayo makakita ng mga ganun na nakasuot. Lalo na sila, tatlo pa sila, tapos lahat nakakover yung mukha nila. In conclusion, nasuppress lang po yung freedom of speech namin as media. Pinakawala ng tatlo matapos ang nasa 2 oras na investigasyon at medical examination. Sabi ng MPD, hindi lang mga nakamotorsiklo kundi lahat sakop ng ordinansa sa Maynila na nagbabawal sa balaklava o anumang takip sa mukha sa pampublikong lugar kabilang ang kalsada. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hanggang sa mga probinsya, masidhirin ang panawagang managot ang mga kurakot. At mula sa Davao City, nakatutok live si John D. Esteban ng GMA Regional TV. John D. Yes, Ivan, umalingaw-ngaw ang sigaw ng hinaing ng iba't ibang grupo dito sa Davao City laban sa katiwalian. Maputik na damit ang suot ng ilang rallyista sa Davao City para ipakita ang anilay kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima ng kalamidad dahil sa palpak at kinurakot na flood control project. Nakatali sila sa isang itim na lubid na hawak ng dalawang nakamaskarang may mukha ni na President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na pawang nais nilang patalsikin sa pwesto. Ang mga may dalang placard, iisa ang sigaw, panagutin ang mga kurap. Inikot ng mga rallyista ang Freedom Park bilang bahagi ng pakikiisa sa malawakang kilos protesta ngayong araw. Nagkaroon din ng protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Iloilo, puti at pula ang suot ng mga rallyista bilang pakikiisa sa protesta at paggunita sa Bonifacio Day.
Sa Bacolod, umabot sa 12,000 ang nakiisa sa protesta kung saan nagkaroon din ng performances. Alas 4:35 ng hapon, mapayapang nagwakas ang kilos protesta dito sa Davao City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Umapel ang Malacanang sa mga kinauukulang ahensya na huwag magpatumpik-tumpik sa pagsasampa ng mga kaso kaugnay sa mga anomalya sa mga flood control project. Kasunod po yan, ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos, kamakailan na marami sa mga sangkot ang inaasahan niyang makukulong na bago magpasko. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, mula sa Malacanang ay nakamonitor si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kilos protesta ngayon na nananawagan na mapanagot ang mga tiwali. Nakikinigaan niya ang Pangulo maging sa puna ng iba na mabagal ang usad ng investigasyon sa mga anomalya. Pero ang sabi ng Malacanang at ng Department of Justice, hindi pwedeng madaliin ang investigasyon. Dapat mabilis ang pag-aksyon. Kung kaya naman agad isampahan ng kaso at nandiyan ang ebidensya, huwag na magpatumpik-tumpik sa panang kaso. May call sa lahat ng ahensya na involved dito, kumilos kayong lahat. Kami man din po ay naiinip din, no? Pero hindi po natin pwedeng madaliin ang isang bagay dahil lamang po sa gusto nating ma-appease ang publiko. Kung ang habol po natin ay kasong matitibay na tatagal at tatayo sa husgado, literal na mothering ang isang bride sa Quezon. Bago kasi ikasal, ipinanganak muna niya ang kanyang ipinagbubuntis na baby girl. Tinutukan niya ni JP Soriano. Ang walk down the aisle, nauwi sa detour, sa ospital. Yan ang plot twist ng isang misis sa Atimonan, Quezon. A day before her big day kasi, dumating ang early wedding gift sa kanila ng kabiyak. Walang iba kundi ang kanilang unang baby. And she literally mothered. Dahil matapos mag-labor sa ospital, tinupad niya ang kanyang kasal. Suot ang kanyang bridal gown. Sa hinaba-haba ng prosesyon, sa kasalan pa rin ang tuloy. With guidance syempre ng kanyang doktor. Naging extra special pa ito dahil present na ang kanilang newborn baby girl. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nauwi sa draw o tabla ang professional boxing debut ng anak ng pambansang kamao na si Jimwell Pacquiao. Lumaban si Jimwell sa American boxer na si Brendan Lally sa California. Sa score na 39-37, pabor kay Pacquiao na sinundan ng tablang score na 38 mula sa dalawang judges, nauwi sa majority draw ang 4-round lightweight fight ng dalawa. Ang iba ni Pacquiao, magandang experience ito para kay Jimwell. May bago na gustong ma-achieve next year si Asia's Limitless star Julian San Jose. Kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto raw niyang subukan ang pag-arte sa teatro. Pangarap din ni Julie na makapag-release ng mga OST para sa mga serye, pati ang pagkakaroon ng sariling recording studio. Fun fact, I got a call slip that time nung Miss Saigon. Pero during the audition day, as in, sobrang nagkasakit talaga ako. Hindi ako tumuloy. If ever like given a chance, of course, I would love to. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson.